showbiz fanatics, dahil sa kagagawan ni Mr. Rendon Labrador, ang EAT TVJ ay nahaharap ngayon sa isang reklamo sa MTRCB. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So ngayong araw nga ay dinidinig ang kaso ng It's Showtime sa MTRCB sapagkat tumugon po sila sa sumon na ibinigay ng nasabing kumpanya or ahensya. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB issued a notice to appear and testify to the producers of the noontime variety show It's Showtime in response to complaint about scene depicting allegedly incident acts by host Vice Ganda or Jose Marie Visceral in real life and Ayon Perez, Benigno Perez in real life during the show Isip Bata segment, which aired on channel GTV and A to Z DZOZ and DZOE 11 on July 25, 2023. In the question segment, Vice Ganda and Ayon Perez shared a moment licking frosting on a cake which received a various reaction from the viewers. Based on the memo dated July 28, the board said that the scene was in violation of Section 3 of Presidential Decree Number 1986. It set the hearing date on Monday, July 31, 2023 at the MTRCB office in Quezon City. Section 3C states to prove or disapprove, delete objectionable portion from and or prohibited the importation, exportation, production, copying, distribution, sale, lease, exhibition, or television broadcast of the motion pictures, television programs, and publicity materials subject to the preceding paragraph, which in the judgment of the board applying contemporary. So dahil dyan, ito po yung ilan sa mga hanash ni Mr. Rendon, no, na ito yung pinagsimula ng gulong ito. Panoorin natin. I respect and support LGBTQ community. May respeto po natin yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata. Sa post at hanash ni Mr. Rendon Labrador sa kanyang Facebook page at itinag niya pa ang MTRCB, no, kapatungkol sa issue na ito, kung saan ngayong araw nga'y pinatawag ng pamunuan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang authorized representative ng It's Showtime dahil sa mga eksenang ipinalabas sa Kapamilya Noontime Show noong July 25, 2023. Napag-alaman na may kinalaman ito sa eksenang ginawa ni Vice at Ayon Perez sa Isip Bata segment show. Ang Isip Bata ay game show kung saan may general information question na kailangan sagutin ng players. Ang sagot sa question ay hango sa survey mula sa mga bata. May participation din sa segment na yon ang resident kiddie mainstay ng It's Showtime at ayon sa impormasyong nakarating sa atin, ang agenda sa ipinatawag na hearing ng MTRCB ay ang violation of Section 3 Presidential Decree Number 1986 and its implementing rules and regulations. Sinabing nakatanggap ng numerous complaints ang MTRCB dahil sa incident acts na ipinalabas sa live telecast ng show noong July 25. Itinakda ang hearing nitong 10:10 ng umaga ngayong Lunes, July 31, 2023 sa opisina ng MTRCB sa Timog Avenue, Quezon City na kalapit ng ABS-CBN. Noong July 25, napanood ng Isa-Isip Bata ang portion kung saan tinanong kung anong pagkain ang masarap simutin gamit ang daliri. Ilan sa choices noon ay chocolate, chichiri at cake. May eksena kung saan idinemo ng host ang choices na pagpipiliin ng contestant. Si Jugs Jugueta ang nagdemo para sa chocolate at si Ryan Bang sa chichirya. Si Ayon ang nakatokang magdemo para sa cake. Sa isang punto ng segment, lumapit si Ayon kay Vice, no? Dahil dito ay binigyan ni Ayon ng icing si Vice at idinemo ni Vice kung paano simutin ang cake. So dahil dito, ito po yung naging dahilan kung bakit po naging controversial ito sapagkat hindi nga nagustuhan ng ilan sa mga manonood, especially ni Rendon. At ngayong araw nga ay dumulog na, no, ito pong attorney o representative po ng It's Showtime at sila po ngayon ay
Nanghihingi din, yung parang sinasabi nila na pagpupog ng halik ni Tito Soto kay Helen Gamboa, pinaiimbestiga ng It's Showtime supporters sa MTRCB. Kasi kung matatandaan po ninyo, last sa July 29, 2023, kung saan nag-celebrate ng ika-44 years anniversary ang EAT sa TV5, ay napanood po natin ang isang segment doon na yung kung saan kasama po na nag-host si Miss Helen Gamboa, kanilang asawa ng TBJ, at isa ito sa mga naspatan na segment dito. So dahilan dito, ito po yung nakita nilang butas na pwede nilang ihabla ang EAT patungkol sa issue nito. Apektado ang EAT sa issue ng pagpapatawag ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na pamunuan ng It's Showtime nitong Lunes ng umaga, July 31, 2021. Ipinatawag ng MTRCB ang kinatawan ng It's Showtime para magpaliwanag tungkol sa inireklamong paglabag umano ng mga host at noontime program ng Kapamilya Channel at GTV sa Section 3 or Presidential Decree Number 1986 and implementing rules and regulation. Nakatanggap ang MTRCB ng mga reklamo mula sa concerned citizen tungkol sa inasal ng real couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez ng July 25, 2023 ng episode sa It's Showtime. Kaugnay nito ang aligasyong malisyoso o hindi desenteng pagkain ng dalawa ng cake icing gamit ang kanilang mga daliri sa harap ng menor de edad na bata sa Isip Bata segment ng programa. Kabilang sa controversial ng social personality na si Mr. Rendon Labador sa mga nagmaktol at nagkondena sa ginawa ni Vice at Ayon. Kasama siya sa mga kumalampag sa MTRCB para aksyonan ang tinawag niyang kabastusan umano ng dalawa. So dahilan dito, syempre po, naganap sa opisina ng MTRCB ang pagdinig ng reklamo ng concerned citizen ngayong Lunes ng umaga. Ayon sa isang napagkakatiwalaang source, isa lamang ang nangyari sa July 25 episode sa marami ng sumbong na natatanggap ng naturang government agency laban sa It's Showtime. Nadamay ang EAT sa kontrobersyang kinasasangkutan ng katapat nilang noontime program dahil kino-question ng mga tagapagtanggol ng It's Showtime at iba pang netizen ang pagpupog ng halik ni Tito Soto sa asawa nitong si Helen Gamboa sa National Dabber Cats Day celebration ng kanilang programa sa TV5 noong July 29, 2023. 2 beses na pinupog ng halik ni Tito si Helen sa leeg nito sa segment na babala, wag kayong ganon. Una nang ipinakilala si Helen bilang bisita sa EAT at pangalawa matapos kantahin ni Helen ang Miley Cyrus hit song na I Can Buy Myself Flowers. Tito Sena sa TV Tayo, reaction ni Alan Kay na nagkunwaring inawat niya si Tito sa ginagawa nito. Relax lang po, sabi ni ma'am naman ni Raisa May Dizon. Ang galing, injured pa yan sa lagay na yan. Natatawang saad naman ni Big Soto. Sundot ni Joey De Leon to, sabi ni Shara, lagot ka raw sa MTRCB dahil overkissing. Tawa naman ng tawa si Shara Sotong, bunsong anak ni Tito at Helen nang makunan ang ng TV camera. Ang anak ni na Tito at Helen na si Lala Soto Antonio ang current MTRCB chair, maging pata si Soto Antonio ang apela ng netizen at pinatawag din niya ang pamunuan ng EAT para magpaliwanag sa inasal ng ama niya dahil hindi raw umano tamang mapanood sa national TV ang eksenang ginawa ng dating Senate President. Narito ang ilang komento ng netizen. These two are married. If straight married couple will do the same, MTRCB will just brush it off. All of these clamors are rooted in homophobia. So malaswa na sa inyo ang pagkain ng cake. Pag bakla ang sumubo, malaswa. Anak pala ni Tito Soto yung head ng MTRCB and meron din daw silang kapamilya sa board. Kaya naman pala Mark safe yung show na yon sa MTRCB, lol. Sabi pa ng ilan, MTRCB ano na, joke ba ito? Baka naman kasi nanay at tatay sila or kasi nga mga babae at lalaki. Ano pang PDA? Talaga kina Ayon at Meme. Ang mali lamang ang mga taong nakapikit ngayon lalo na sa Hi to MTRCB Gov, mas nakakasuka po ito, sabi niya.
ito, MTRC ba PH? Ayan, pinapakita po nila dito yung mga pictures. Ilan lamang yan sa mga pinagtalunan po sa Twitter So, kayo po, ano po ang masasabi ninyo patungkol sa usapin na ito? Mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone.